Magandang araw ngayon ay magpatuloy tayo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon at natapos na po tayo sa ating last series. And ngayon, ang topic natin is about Christmas starting today hanggang 25. So, at ang title ng ating magiging series ay First Christmas. So, sa series natin ito, may 7 tayo na perspective ng Christmas at iisa-isahin natin to hanggang sa 25. So, unang magiging topic natin is ang 7 perspective na to, una ay sender, then broker, vessel, witnesses, enemy, scholars, and savior. So, yung first topic natin ay yung sender. So, tingnan natin yung talata sa aklat ng unang Juan 4 verse 9. Sabi dito nahayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanglibutan upang tayo mabuhay sa pamamagitan niya. So dito, sa teaching natin about sender, sa unang katuruan natin sabi dito, God has no plan B for salvation. So, yung salvation natin, sabi nga ay wala yung plan B. At iisa lang yung gusto ng Diyos na mangyari sa atin. Siyempre yung masave tayo. Pero dahil nga dun sa tinatawag natin na free will, lahat tayo ay malayang pumili kung ano yung gusto natin. But yung pagmamahal ng Diyos sa atin, kahit tayo ay makasalanan, ay tinubos niya pa rin tayo simula sa kasalanan ng ating mga ninuno hanggang ngayon. So, God has no plan B for salvation. So, dapat lagi nating i-goal na yung salvation ay patuloy na makamtan ng buhay ng bawat isa sa atin. Ng bawat isa sa atin. Number 2, sabi dito, God's love is so great that He sent His Son for us. So, yung pag-ibig ng Diyos ay nakakabilib. Kasi isipin mo, kung ikaw yung may anak, isang anak, mahal na mahal mo at handa mong ibigay ang lahat. Tapos, kagaya ni Jesus Christ na ang Diyos, binigay niya ito para lang isave yung bawat isa sa atin, yung bawat tao na nilikha niya. So, kung isipin mo ikaw yung may anak, kaya mo bang gawin na isacrifice yung anak mo sa mga tao na hindi mo naman nakilala, na hindi mo man lang nakausap, para lang save yung buhay nila, ibibigay mo yung buhay ng anak mo. So, kung isipin mo, napakahirap at parang hindi mo kayang gawin. But the Lord God, ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayong lahat ay maligtas sa ating mga kasalanan. Yung grace, yung habag ng ating Panginoon ay tinanggap natin nung ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para isave tayong lahat. So, walang sino man yung makakagawa nun, kundi yung Panginoong Diyos lang natin sa pamamagitan ng kanyang nag-iisa-isang anak na si Jesucristo. So, number 3, sabi dito, God gave us new life through Jesus. Simula nung tinanggap na natin ang ating Panginoon, simula nung sinuko na natin yung ating buhay sa Kanya, yung ating buong pagkatao sa Kanya, sabi nga, we are a new creation. Wala na yung dating pagkatao, tayong lahat ay bago na. So, tanggapin natin ang ating Panginoon bilang ating Panginoon Diyos, Hari at tagapagligtas. So, para naman po sa ating application, sabi dito, do not buy into commercialism. So, marami sa atin yung minsan ay nadadala ng mga bagay na hindi naman dapat
paniwalaan o mga sabi nga ay fake news kung tawagin. Pero if you know who is the Lord God na sinasamba mo, hindi ka maliligaw at hindi ka madadaya ni numan. At kung hihingi ka lagi na patnubay at gabay sa ating Panginoon, ay hindi ka magdadoubt at hindi ka magkakamali sa napili mo. Napaglingkuran siya, nabigyan siya ng karangalan. Number 2, go back to the true essence of Christmas. So, bumalik tayo sa true essence ng Christmas. Kung saan ay, ang sineselebrate natin is yung, sabi nga, pagka buhay na muli ng ating Panginoon. Paggunita sa kabutihan ng Diyos na ibinigay niya sa atin na saluhin niya yung lahat ng kasalanan ng bawat isa sa atin. And we are so blessed to have Jesus Christ from saving us from the cross of the Calvary. So, number 3, sabi dito, celebrate Christmas worshipfully. So, celebrate natin yung Christmas na may pasasalamat, na may pagpupuri, ng buong sigla at lakas sa ating Panginoon. And alam natin na God will provide our needs, and also all the things that we pray. Alam na yan ng ating Panginoon. Kung ano yung mga bagay na pinagpipray natin sa ating Panginoon, pag-pray natin at sama-sama natin itong pagtulong-tulungan upang sa ganun ay yung katuparan ng mga pinapanalangin natin ay talagang tutugon ng ating Panginoon. And ang Diyos sa puso yan nakatingin, hindi sa sinasabi lang natin, kasi mas alam ng Diyos yung nilalaman ng puso ng bawat isa sa atin. Alam ng Diyos kung lulukohin mo siya, alam ng Diyos kung pinagtataguan mo siya, kasi nga siya yung Diyos na lumikha sa buong mundo. Kaya naman patuloy natin na pagyamanin pa at payabungin ang gawain ng ating Panginoon. So, again, I hope may natutunan kayo sa maikling video na to. Salamat sa pakikinig at pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon.